Alam mo bang pwede kang magkaroon ng 100,000 pension buwan-buwan sa iyong pagre-retiro? Ha? Talaga? Di nga. Paano? I will show you. Let's check it out. Let's go. Alright, mga kaipon, here we go. Pwede ka nga ba talagang magkaroon ng 100,000 na pension? So, titingnan natin yan dito, no? So, I have tried to do a financial blueprint to one of my 20 years old na attendee sa aking webinar. And here it is. Alright. So, yan, si Sed, ang aking na financial blueprint. Ayun, sabi ni Sed, pwede ba akong magkaroon ng 100,000 na retirement pension? Dating ko ng 60? Right. So, yun. So, by the way, si Sed pala, siya yung gumanap na Jesus Christ doon sa aming ginawang The Mission at Jesus Christ musical ng nakaraang Holy Week. So, yan. Na-inlove siya dito sa ginawa naming financial coaching. Kaya sabi niya, gusto niya rin maging financial coach. So, ito na po yun. Papakita ko sa inyo. We will compute the retirement fund of SED. Yan, priority number 1. Okay, so ang age niya ngayon is only 20. No? Napakabata, talagang maswerte tayong mga maswerte talaga yung mga bata pa na natututo ng financial literacy, financial management. No? Kaya makapag-prepare sila ng magandang retirement nila. So 20 years old at magre-retire siya on the age 60. Alright. So, yun. So, meron siyang productive years na 40 years. At ang gusto niyang monthly pension pag nag-retire siya ay 100,000 no, kada buwan. Kada buwan yan, ha? So, i-times 12 natin yan. That will be 1.2 million per year. Alright? So, para malaman natin magkano ba yung dapat na target retirement fund ni SED. Okay, so times 10 po yan. Kasi, yun nga, sabi dapat 10 times of your income, yan yung income replacement mo. So kung ito times 10 mo yung 1.2 million, the result will be 12 million. Right? So yan yung target, total target retirement fund niya. So ilagay natin dito sa taas yung 12 million katapat nung kanyang retirement age na 60. Alright? Yun, yung 12 million po ay hindi po yan kayang ipunin through salary lang. Diba? Napakalaki niyan. So, baka hindi na tayo kakain yan, ano? So, ngayon, mag-i-invest po tayo dun sa 12%. I-explain ko po yan dun sa isang topic, yung paano saan ba to nakukuha yung mga investments na merong 12% or more. Average of 12% na pwede palang kumita yung investment mo. Explain ko rin yan sa inyo. Alright? Gawa tayo ng checkpoints. Lipat natin yung 12 million dito and then yung age sa right side, right column, no? 60 years old. And then magma-minus tayo ng 6 years. And then I will explain later bakit. Okay. So 60 minus 6 is 54. And then i-divide natin yung 12 million by 2. Right? Bakit natin kailangang i-divide? I-explain ko rin yan sa inyo. Right. So ito na po 'yon. Based doon sa napag-aralan sa Rule of 72 na once na nag-i-invest ka sa 12%, no, gagamitin mo yung formula ni Albert Einstein, 72 divided by 12% is equivalent to 6 years. Ibig sabihin, every 6 years magdo-double yung pera mo. So that means, kung meron kang 6 million pag 54 years old ka, magdo-double yan after 6 years. No? Pag 60 mo, meron ka ng 12 million. Okay, tama po ba? Right. And since bata pa naman si Seth, no, 20 pa lang siya, so we will do another subtraction here. Minus 6 years again. It will be 48. And then 6 million divided by 2 naman is equals to 3 million. Right. So bata pa si Seth. Minus pa ulit tayo. 6 years equals 42. And then 3 million divided by 2 is equals to
1.5 million. Okay? Yan, palit ng balit siya. So, minus 6 ulit. 42 minus 6 is 36. And then, 1.5 million divided by 2 is 750K. Right? So, yan, pwede pa rin mag-minus dahil 20 years old pa lang naman siya eh. So, 36 minus 6, 30. And then, 750K divided by 2 is 375K. Right, hinto muna tayo dito. Tanungin ko muna kayo. Alin ba mas madaling ipunin? Yung 12 million o yung 375,000? Okay, so syempre, 375,000. So yun nga ang ano natin doon, na pwede pala siyang, ito lang yung ipunin niya, tapos ilagay niya sa 12%, magdo-double na every 6 years, double ng double yan. Para pagdating niya na 60, meron siyang 12 million. Tama? Right. So minus 6 pa rin tayo. Ano pa siya eh, 20 years old siya eh. So 30 pa lang to. So minus 6 years is 24. Okay? And then 375K divided by 2 is 187,500. Okay? And then 4 years na lang yung pagitan. From 20 years old to 24, 4 years na lang yung pagitan. So ibig sabihin, ito ngayon yung ating tatargetin na ipunin, yung 187,500. No? Sa halip na 12 million. Okay? So ilipat natin ngayon dito. Okay, so ibig sabihin 4 years siya ngayon na mag-save, no? From 20 years old to 24 years old. Done saving na siya sa 24 years old. So ibig sabihin, after 24, may enjoy na yung sweldo niya na dito. No? Dito lang siya nag-sacrifice ng konti sa 4 years. Tama? Okay, ilagay natin sa taas yung target amount to save. 187,500. Okay? Yan. So ngayon, para malaman natin magkano ba yung dapat nating ipunin or magkano ba dapat ipunin ni Sed. Okay, so yung 4 years, ita times 12 mo lang yon, times 12 months, is equivalent to 48 months. Okay, and then i-divide mo ngayon yung 187,500 divided by 48 months equals 3,906.25 cents. So, yan lang po yung kailangang ipunin ni Sed, no? For the next 48 months or 4 years. No? And then, magdo-double na siya every 6 years, magdo-double siya dahil sa 12%. And then, eto na yon. Pag retire niya na 60, meron na siyang 12 million. Pag kinuha mo lang yung ano niya, yung tubo niya, yung interest niya, eto na yung kanyang pension. 100,000 per month, no? Pension. Masarap ba o hindi? Okay? So, di ba possible, no? Okay, so ganyan po kaganda yung financial blueprint. So, para kang isang engineer, ngayon pa lang nakikita mo na pwede ka palang gumawa ng blueprint na nakikita mo na yung magiging result, no? Parang engineer na yung building na gagawin mo is napaplano mo na siya at nakikita mo na yung magiging resulta. So, ganun din sa ating finances. Alright? So, sana po ay na-inspire kayo. Don't forget to like and subscribe. Like the video. You can share it if you want. And then follow my YouTube channel so you'll be updated for the other videos na gagawin ko po. Alright? And papakita sa inyo yung very important concept na matutunan nyo para malaman natin kung paano nangyari yung 12%. No? Okay. So, normally, ang tinuturo sa atin sa school ay ilagay natin yung pera natin sa bangko. Tama po ba? Pag naglagay ka sa bangko ng pera mo, ang tawag sa iyo ay depositor. And then yung bank naman, tuwang-tuwa pag naglagay ka ng pera sa kanila, di ba? So, pagtalikod mo, i-invest ng bank yon doon sa mga government securities, commercial papers, stocks or equities, retail loans, and real estate. Right? So, syempre, alangan namang papatutulugin lang nila yon sa vault, yung pera mo. So, kumikita po yun ng average of 12%. Average, ibig sabihin, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, no? So, pero yan pinakaano niya, average na talaga is 12%. So, magkano naman ibibigay sa iyo ng bank? Ay, bilang depositor, 0.25% lang. Or sometimes nga, nung kasagsagan ng pandemic, nasa 0.125% lang, di ba? So, napakababa ng binibigay sa atin. Tapos okay lang naman kasi pag December binibigyan naman tayo ng mga payong, ng mga jacket, ng mga sombrero, di ba? Ballpen, kalendaryo, right? So yung pala million po ang kinikita ng bangko kasi katulad nitong sa mutual fund, no?
Sa mutual fund, dito po yung mga natututunan ng mga mayayaman na instead of putting it in the bank, dito nila nilalagay sa mutual fund. Okay, yan yung mga ininvest sa mga blue chips companies like Meralco, PLDT, SM, Jollibee, right? So shareholder ang tawag sa iyo pag diyan ka naglagay. And then yung pera mo, ginagamit po yun ni mutual fund, i-invest din po yun sa government securities, commercial papers, stocks or equities, at kikita rin ng 12%. Siyempre, parehas ni bangko, no? So, average of 12%. Ang kagandahan po, dahil investor ka o dahil shareholder ka, part owner ka, ang ibibigay din sa iyo ay 12% din. Alright? So, yun ang nangyayari. Sa halip na padaanin mo kay bangko yung pera mo, parang direkta ka na, ginagamit mo yung pera mo doon sa pinagagamitan ng bank. No? So, instead of putting your money in the bank na pagkakitaan nila, diretso mo na siyang ilalagay dito, di ba? Right. So mas malaki yung yung interest na ibibigay. Sobrang laki, mas malayo isa kang shareholder. Okay? So ito yung rule of 72 ni Albert Einstein. That's very important, the rule of money or how the money works. Ito yung formula. 72 divided by percentage, kung ilang porsyento yung binibigay sa'yo ng bangko, di ba kanina nakita nyo napakababa. So it will tell you how many years bago mag-double yung pera mo. So yun, ang interest nga pala ay dalawang bagay lang yan, money working for you or money working against you. Example, Bank O gives 1% interest. So, halimbawa, 1%, no? 72 divided by 1% equals 72. Ibig sabihin, 72 years ang hihintayin mo bago mag-double yung pera mo. So, kung 20 years old ka ngayon, may 10,000 ka, at nilagay mo dyan sa 1%, pag 92 years old ka na, tsaka pa lang siya magiging 20,000. Okay. So, napakabagal, no? Tagal bago magdoble. So, we have examples here. 29 years old ka, meron kang 100,000, nilagay mo sa 4%, every 18 years magdodoble yung pera mo. Okay? Every 18 years because of the 4%. Ayan. Pag 65 mo, 400,000 na yan. Okay. Pag 12% naman, katulad nung natutunan nyo kanina na meron palang 12%, so 72 divided by 12% is 6 years. So every 6 years magdo-double yung pera mo. No? So mabilis siya ngayon. Pag retire mo ng 65, 6.4 million yun. Dapat. Kaso nga lang, pag dito lang alam natin, karamihan, di ba? So ito lang yung ibibigay sa'yo sa 100,000 mo, na dapat 6.4 million, nilagay mo sa bank, ito lang yung binigay sa'yo. Na kanino ang 6 million? Ay, nasa bank, di ba? So yun. Sabi nga, people who don't understand how money works, they end up working for money. And people who understand how money works, they let money work for them. Right? So, yun po. Very important na malaman natin yung rule of 72 at malaman natin na tayo pala ay pwedeng maging wealthy or tayo pala ay mayroong mga hindi natutunan sa school paano i-grow ang ating income or ang ating investment, no? Ang ating money. So, ang alam lang natin, sa bank lang natin nalalagay. Alright? So, sana po ay may natutunan kayo. And dito po nakabase yung kinumpute natin doon sa financial blueprint. No, bakit possible yung magkaroon ka ng retirement fund na 100,000 per month or retirement pension. Okay? So, lalo na sa mga millennials, bagay na bagay po sa inyo ito. So, mas magandang matutunan nyo ito ng maaga. Kasi pag mas bata ka pa, mas marami pang time mag-grow yung money. Alright? So, see you on the next video. Thank you so much for watching and hope that you learned something. And I hope na nakapagbigay ako ng inspiration sa inyo na may pag-asa pala tayong maging wealthy. Okay? Don't forget to click the like button and subscribe to my channel. And you can share it too if you want. Thank you so much and see you on the next video. Bye!